Dahil birthday ko ngayon, mayroon akong wish. Buksan natin ang ating mga Bible sa 1 Kings chapter 3. Babasahin natin verses 1 hanggang 5. Ito ang wish ko. 1 Kings chapter 3 verses 1 to 15. Sundalin niyo ako sa pagbabasa. Si Solomon ay nagkaroon ng pakikipagkaibigan kay Faraon na hari sa Ehipto sa pamamagitan ng pag-aasawa niya sa anak na babae ni Faraon, at dinala niya ito sa lungsod ni David hanggang sa kanyang natapos itayo ang kanyang sariling bahay, ang bahay ng Panginoon at ang pader sa palibot ng Jerusalem. Ang taong bayan ay naghahandog sa matataas na dako sapagkat wala pang bahay na itayo sa pangalan ng Panginoon hanggang sa mga araw na iyon. Minahal ni Solomon ang Panginoon at lumakad sa mga tuntunin ni David na kanyang ama. Kaya lang, siya nag-alay at nagsunog ng insenso sa matataas na dako. At ang hari ay naparoon sa Gibeon upang mag-alay doon sapagkat iyon ang pinakamataas na dako. Si Solomon ay naghandog sa dambanang iyon ng 1,000 handog na sinuno. Sa Gibeon ay nagpakita ang Panginoon kay Solomon sa panaginip sa gabi at sinabi ng Diyos, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. At sinabi ni Solomon, ikaw ay nagpakita ng dakila at tapat na pag-ibig sa iyong lingkod na si David na aking ama, sapagkat siya'y lumakad sa harap mo sa katapatan at sa katarungan at sa katapatan ng puso sa iyo, at iyong iningatan para sa kanya itong dakila at tapat na pag-ibig, at iyong binigyan siya ng isang anak na luluklok sa kanyang trono sa araw na ito. Ngayon, O Panginoon kong Diyos, iyong ginawang hari ang iyong lingkod na kahalili ni David na aking ama. Bagaman ako isang musmos lamang, hindi ko nalalaman ang paglabas at pagpasok. At ang iyong lingkod ay nasa gitna ng iyong bayan na iyong pinili. Isang malaking bayan na hindi mabibilang o matuturingan dahil sa karamihan. Bigyan mo ang iyong lingkod ng isang mapangunawang isipan upang pamahalaan ang iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama, sapagkat sino ang makakapamahala dito sa iyong malaking bayan? Ikinalugod ng Panginoon ito ang hiningi ni Solomon. At sinabi ng Diyos sa kanya, sapagkat iyong hiningi ang bagay na ito at hindi mo hiningi para sa iyo ang mahabang buhay, o hiningi mo man para sa iyo ang mga kayamanan, o hiningi mo man ang buhay ng iyong mga kaaway, kundi ang hiningi mo para sa iyo ay karunungan upang kumilala ng matuwid, narito, aking ginagawa ngayon ayon sa iyong salita. Narito, binibigyan kita ng isang pantas at matalinong pag-iisip na anupat walang naging gaya mo na nauna sa iyo, o may babangon mang sino mang tulad mo pagkamatay mo. Ibinibigay ko rin sa iyo ang hindi mo hiningi, ang kayamanan at ang karangalan, anupat walang magiging gaya mo sa mga hari sa lahat ng iyong mga araw. Kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan upang ingatan ang aking mga tuntunin at ang aking mga utos, gaya ng paglakad ng iyong amang si David, ay aking pahabahin ang iyong mga araw. At nagising si Solomon. Iyon ay isang panaginip. Pagkatapos, siya ay naparoon sa Jerusalem at tumayo sa harap ng kabanang tipan ng Panginoon. Siya ay nag-alay ng mga handog na sinusunog, mga handog pang kapayapaan, at gumawa ng kasayahan sa lahat ng kanyang mga lingkod. Ito ang salita ng Panginoon tungkol po sa buhay ni Haring Solomon, paano siya nagsimula na maghari sa bayang Israel. At nais ko pamagatan ang ating paksa ngayon na pinamagatan kong mayroon kang isang kahilingan. You have one wish ngayong gabi. Tayo manalangin. Panginoon,
Samahan niyo kami sa aming pong pagbubulay-bulay ng inyong salita. Huwag niyong hayaan na kami manangan sa aming sariling kaunawaan sapagkat maliligaw ng kami, Panginoon. Kaya dalangin namin ang iyong banal na Espiritu na siya magturo sa amin upang makita namin ang iyong pong kalooban at makita namin ang aming mga sarili kumpara sa inyong mga salita at hindi kumpara sa iba, kundi sa iyong salita namin. Magsalita kayo doon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So kung kayo bibigyan ng Diyos ng isang kahilingan, ano man ang gusto ninyo? Ano kaya yun? Kahit anong gusto nyo. Basta isang kahilingan. Ano kaya ang kahilingan iba? Naisip niyo ba kung anong kahilingan nyo? Pero ingatan, kung anong inyong himlingin. Dapat nasa tama at magbubunga ng tamang kinabukasan dahil kung hindi, pananagutan nyo rin ang mga maling kaibigan. Anong kaibigan? Nais mong magbuntis para makapanganak. Isipin mo lamang kung tama ang iyong kaibigan dahil kung ikaw ay lalaki, mali siguro ang kaibigan. Anong gusto mo? Magkaroon ng sasakyan? Brand new? Rolls Royce? Petitin mo sarili mo kung marunong ka magmaneho. Dahil kung hindi, silang abutin mo. Nais mong yumaman? Yun ang hilingin mo sa Diyos? Nais mong yumaman? Pero ang tanong, sa'yo kaya kakayanan? Kaya mong pamahalaan ng kayamanan ng pagkakalog sa ng Diyos? Saan kayo mapupunta? Nais mong magkaasawa? Guwapo? Maganda? Pero sarili mo, pwede ka ba? O yung mapapanguasawang gusto mo, pwede rin ba siya? Bakit hindi? Tsakin natin ang ating kahilingan kung nasa tama. Dahil kung hindi, pagdurusahan natin ang ating mga maling kahilingan. May kasabihan na kung mangarap ka rin din naman, lakihan mo na. Huwag ka nang magkaroon ng limitasyon. Sa pangarap pa lang, nagkakasala ka na ng kasakiman. Sa pangarap pa lang, gusto mo nang maging bantog, gusto mo nang makilala, sumikat. Ano nga ba ang maaaring hilingin natin sa Diyos ngayong gabi? Na hindi ka magsisisi at mabibigyan mo pa siya ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Tignan natin ang salita ng Panginoon. Ito ang ating layunin. Alamin ang kahilingan ni Solomon. Si Solomon ang pinakamatalinong tao, naging pinakamatalinong tao at naging pinakamayaman sa lahat ng tao na nabubuhay sa mundo nito. Walang maaaring humigit sa kanya sapagkat yun ang pangako ng Diyos. So ano ang kanyang kahilingan? Tignan natin una, pang maunawaan natin kung ano ang kahilingan niya, tignan natin sino si Solomon bilang mapanaginipin. At ikalawa, ano ang kanyang panaginip o anong kanyang kahilingan. So una, tignan natin, si Solomon ay isang mapanaginipin. Nananaginip siya. Pero sa kanyang panaginip, sa kanyang kahilingan, tama talaga ang kanyang pagiging papanaginipin o mapangarapin. Sapagkat, basahin natin ang verse 3. Huwag tayong lumayo dyan sa ating text. 1 Kings chapter 3. Ang verse 3, ganito yung sabi, minahal ni Solomon ang Panginoon at tumakat sa mga tuntunin ni David na kanyang ama. Ang sabi dyan. Sa simula pa lamang ng panaginip ni Solomon, ang kanyang pangarap, dito pa lamang tama na ang puso niya. Tama na ang puso niya. Minahal niya ang Diyos. Yun ang pinaka-number 1 na dapat natin gawin ng ating mga pangarap, ang ating wish sa buhay na ito ay dapat nagsisimula sa ating pagmamahal sa Diyos. Kaya ang sabi sa Colossians chapter 3 verse 3,
ituunin nyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas at hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Kung ang ating pagtingin ay sa mga bagay sa pangtaas, alam natin na ang ating root, ang ating foundation is love from God. Dahil kung wala kang pag-ibig sa Diyos, tiyak, kahanapin mo ay sa mga bagay sa panlupa, ibabaw. Yan sinasabi ng banal na kasulatan. At sa simula pa lamang, si Haring Solomon, tama na ang kanyang puso. Ang pangarap niya o ang kanyang wish, nagmumula based sa kanyang pagmamahal sa Diyos. At tignan din natin ang kanyang loyalty, ang kanyang katapatan. Verse 3, again, sa ating text, minahal ni Solomon ang Panginoon at lumakad sa mga tuntunin ni David na kanyang ama. Ang loyalty ni Solomon ay doon sa nilalakaran ng kanyang amang si David. Kung paano naglingkod itong si David na kanyang ama, ganun din ang kanyang paglilingkod. Kaya ang loyalty niya, ang kanyang katapatan ay sa Diyos. Kaya sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, ang sabi niya, bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila ay matagpuang tapat. Now, tayong lahat ay mga steward ng Panginoon. Katiwala tayo sa lahat ng ating pag-aari. Ang ating sarili, ang ating hininga, ang ating lakas, ang ating isip, ang ating kaalaman, ang ating lahat na sa atin, wala tayong pag-aari. Tayo ay mga katiwala ng Diyos. Ang ating pag-aari lamang ay ang ating kasalanan. Paano natin pinangasiwaan ang ating buhay, ang ating lahat ng pag-aari, lahat na nasa atin? Dapat naroon ang loyalty natin sa Diyos at hindi sa pansarili. Kaya kung tapat ka sa maliit na bagay, dito tayo nasusubok. Si Solomon, bagamat siya ay isang anak ng isang mayaman, si David, pero hindi niya pinangawakan yun, kundi ang kanyang pinangawakan ay yung kanyang loyalty sa Panginoon. Hindi niya tinitignan yung kanyang katayuan, kundi sa maliit na bagay, loyalty, binigyan niya sa Diyos. Kaya naman ang Diyos, tanaw na tanaw ang puso ni Solomon. Hindi alam ni Solomon, pinagkakatiwalaan siya ng Diyos. Kaya na, ang sabi sa banal na kasulatan, kung ikaw'y tapat sa maliit na bagay, eh dito tayo nasusubok ng Diyos. Mapagkakatiwalaan ka rin sa malaking bagay. Kaya ano nangyari kay Solomon? Alam mo, ang pinakamalit na bagay, ano ba hiniling ni Solomon? Hindi siya humingi ng kayamanan, hindi siya humingi ng pangalan, prestige, o ano pa man, success. Ang hiningi lamang niya ay konting kaalaman. A little thing. Pero, tapat ang kanyang puso dahil mahal niya ang Diyos, loyal sa Diyos. Kaya naman, kung mapagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay, mapagkatiwalaan din tayo sa malaking bagay. Ito ang prinsipyo ng Panginoon, Jesus, sa Luke chapter 16, verse 10. Itong turo ng Panginoon sa ating mga katiwala. Ito'y tumutukoy sa mga katiwala na kanyang itinuturo sa panahong siya nabubuhay pa, na ito'y tumutukoy din sa atin. Ang sabi sa Luke chapter 16, verse 10, ganito ang sabi, ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami. At ang di tapat sa kakaunti ay hindi rin naman tapat sa marami. Kaya nga kung kayamanan ang gusto mong hilingin, ang tanong ko sa iyo, kaya mo bang pangasiwaan itong kayamanan sa loob ng Diyos? Kung hindi ka nga mapagkatiwalaan sa maliit, gano'n pa kayo malaki. Kung ikaw ang pinag-aralan mo gano'n, di ba kung nag-aral ka ng business administration, ano pa man, siguro, mas maganda. Again, Luke chapter 16 verses 12 to 13. At kung hindi kayo naging tapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo magbibigay ng sarili ninyong pag-aari? Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ng kalawa. O kayo'y magiging tapat siya sa isa at hahamakin ng kalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Hindi mo pwede sabihin, Kristiyano ko, mahal ko ang Diyos. Pero at the same time, ang puso natin punong-puno ng covetousness. Naalam natin si Solomon, hindi ganoon ang puso niya. He loved God. More than all, he loved God.
And loyal si Solomon sa kanyang kabataan. Lumalakad siya ayon sa lakad ng kanyang ama. Kaya nga, hindi ka gulat na siya'y bigyan ng Panginoon ng ganung klaseng kayamanan. O di kaya maaaring ibigay sa iyo ng Diyos ang pilit mong hinihingi mula sa Kanya. Ganun tayo di ba? Pray without ceasing. Paulit-ulit. Bibigay ng Diyos niya. Ang sabi sa ating doktrina, Providence of God, kung pinipilit mong hinihingi ang gusto mo, pinibigay ng Diyos yan para malaman mo kung gaano kasama ang iyong puso. Dahil once na pinagkaloob na sa iyo ng Panginoon, kita mo, ligaw ka talaga eh. Doon mo ma-realize, Panginoon, bakit ko pag ginawa ito? Tignan nyo ang Matthew chapter 27, verse 3 to 5. Isang good example dito, na binigyan ng katiwala, pinagkatiwalaan ng Diyos itong si Judas dahil hiniling niya. Gusto niyang hawakan yung ministry na yun. Ang gusto niyang hawakan, pera. Di ba? Ang sabi sa 3, at si Judas na nagtanong kay Jesus, nang nakitang hinatulan na ito, ay nagsisi at isinauli ang 30 pirasong pilak sa mga punong pari at sa matatanda na sinasabi, ako'y nagkasala. Doon yan nalaman. Napakarumi pa at napakasama pala kanyang puso. Dahil pinagkanunod niya ang Panginoon. Kaya sabi niya, ako'y nagkasala sa pagkakanulo ko sa dugong walang sala. Ngunit sinabi nila, ano yan sa amin? Ikaw bahala dyan. At inihagis niya sa templo ang mga piraso ng pilak. At sinumalis, Umayo siya at nagbigti. Imbis na magsisi, imbis na magpakababa, wala eh. Nilamon siya ng covetousness. Hindi sa mapagkatiwalaan. Pero, tignan si Solomon. Nakita natin ang kanyang pagmamahal, he loves God. Nakita natin ang kanyang loyalty, he obeyed God. Tignan natin ang kanyang worship, ang kanyang pagsamba. Verse 4 sa ating text. At ang hari ay naparoon sa Gibeon upang mag-alay doon, sapagkat iyon ang pinakamataas na dako. Si Solomon ay naghahandog sa gampanan iyon ng libong handog na sinunog. Wala siyang limit, Pinigay niya na lahat, talaga. Kasi ang puso niya nagmamahal sa Diyos, ang loyalty niya sa kautusan ng Diyos. Ang puso niya ay malinis, kaya sa kanya ay maghandog ng walang limitasyon. Yan po ang puso ng isang taong pagka nag-wish sa Diyos, hindi talaga binibigo ng Diyos. Kung sumamba siya, todo ang pagsamba ni Solomon. Ang pagmamahal ni Solomon ay sa Diyos. Ipinapahayag niya ito sa kanyang pagsamba. Pagmamahal ni Solomon ay sa Diyos. Ipinahayag niya ito sa magitan ng pagkakaloob sa kanya. Libo ng mga hayop. Napakarami. Ipinahayag ito sa kanyang pagsacrifice. Pagmamahal ni Solomon ay sa Diyos. Ipinahayag niya ito sa kabutihang loob o bukas palad, generosity. Talagang umaapaw yung kagandang loob ni Solomon pagdating sa Diyos. Pero sino nakinabang nun? Ang mga tao. Hindi mo ng Diyos eh. Ang pakinabang ng Diyos kay Solomon ay yung kanyang loyalty, ang kanyang puso. Pero ang nakinabang sa kanyang mga handog, ang mga tao. Nakita ng mga tao, ito ang gusto namin magiging leader. Generous. 2 Corinthians 9:6. Sabi ng bangalang salatan, sabi ni Pablo, ito ang ibig kong sabihin. Dadagdag ko lang yung mga kapatid. Ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Nakita niyo? Yan po ang act of generosity. Kung pigil ang iyong sarili dahil sa Diyos, dahil akala mo tao nakikinabang, well, totoo talaga tao nakikinabang, pero ang Diyos nagagalak sa iyong loyalty.
sa iyong love for God. Kaya maghasi ka ng bahagya. Kaya tapat din ng Diyos, bahagya rin ang magatanggap. Tipid ka ng tipid din ang darating sa atin, kaya makita natin, gipit na gipit tayo. Pero kung naghasit tayo ng sagana, may sagana rin. Yan, prinsipyo ng Diyos yan, hindi yan sa akin, hindi yan sa atin. Sinasabi na natin, si Solomon, ganon ang kanyang puso because he loved God. Now, tignan natin pang-apat, yung kanyang acknowledgement, ang kanyang pagkilala sa Diyos. Basahin natin verses 6 to 7. Ang sabi sa verses 6 to 7, tignan nyo. At sinabi ni Solomon, ikaw ay nagpakita ng dakila at tapat na pag-ibig sa iyong lingkod na si David na aking ama, sapagkat siya'y tumatad sa harap mo sa katapatan at sa katarungan at sa katapatan ng puso sa iyo. At iyong iningatan para sa kanya itong dakila, tapat na pag-ibig at iyong binigyan siya ng isang anak na luluklok sa kanyang trono sa araw na ito. Tignan nyo ang acknowledgement ni Solomon. Hindi sa lakas at hirap na ginagawa ni Haring David, kundi tinataas niya kung anong ginawa ng Diyos sa kanyang amang si David na siya isang tunay na lingkod. At dahil dito si David ay nagkaroon, binungahan ng isang anak. At ang anak na yun ay si Solomon. At ngayon siya luluklok. Hindi dahil sa ginawa ni David, kundi dahil sa kabutihan ng Diyos. Ina-acknowledge ni Solomon kung anong kabutihan ng Diyos, kaya siya nakarating sa kanyang kalagayan ngayon. Luluklok siya ngayon sa trono. Hindi dahil magaling siya, matalino siya, o ang kanyang ama, because of God's providence. Kaya sabi sa verse 7, ngayon, o Panginoon kong Diyos, iyong ginawang hari ang iyong lingkod na kahalili ni David. Iyong ginawang hari. Hindi siya nagpumilit maging hari, kundi tinalaga ng Diyos si Haring Solomon sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina na si Bathsheba. Sinabi na ng Panginoon kay David, yan ang luluklok sa trono. Bagaman ako isang musmos lamang, hindi ko nalalaman ang paglabas at pagpasok. In-acknowledge ni Solomon ang kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi niya kinikilala na, mabuti na lang, nagmana ako sa tatay ko. Magaling kasi yung tatay ko masipag yun. Kaya, ito na kinagawa ko. Hindi yan ang kinilala ni Solomon, kundi kinilala niyang kadakilaan ng Diyos. At ito dapat natin gawin. Psalm 73 verse 1, ganitong sabi, tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel sa mga taong ang puso'y malinis. Sabi niya, tunay na ang Diyos ay mabuti sa mga taong ang puso ay malinis. So nakita ng Diyos dito si Solomon, malinis ang kanyang puso. Kanyang pag-ibig, ang kanyang loyalty, ang kanyang pagsamba, at ang kanyang pag-recognize, pagbibigay credit, pag-acknowledge sa kabutihan ng Diyos. So ano pong ginawa rito ano ang sinabi ni Solomon dito? Ang sabi niya, ako'y isang musmos lamang. Ano ibig sabihin ko? Bata pa ba si Solomon dito? Hindi po. Siya ay matanda na rito, nasa mga 30 to 40 years old na. Pero ang turing niya, musmos. Ibig sabihin, ang turing niya rito, siya ay isang walang alam. Makikita natin dito ang kanyang totoong kababaan. Ang kanyang humility ay buhat sa pusong malinis. Dahil marami ang magsasabi, naku, hindi ko kaya. Kaya ibigay mo na lang sa iba. Hindi ko tayo kakayang gawin yan. Hindi ko magagawa yan. Busy yan. Hindi po yan humility. Kayabangan yan. Ang humility, ganito. Lord, napakalaki po ng gawain ito. Hindi ko kaya ito malibang tulungan mo ko. Kaya sabi niya, isa lamang akong musmos. Nangangailangan ako ng tulong mo, Panginoon. Yun ang sinabi ni Solomon. Hindi siya sanggol, kundi buong kababang inaamin niya na kung wala ang Diyos sa kanya, sa pagganap niya ng kanyang katungkulan, wala siyang magagawa. Kaya kailangan niya ang tulong
ng Diyos. Yung bang ginagawa natin pagka malaki ang ating trabaho? Wala, minsan mainit ang ulo natin Dahil pinipilit natin gawin sa ating sariling dunong at lakas. Wala sa atin talaga ang humility kapag maraming trabaho. Di ba? Pero si Solomon, habang mas malaki ang trabaho, mas lalo siyang tumababa. Lord, hindi ko magagawa ito kung wala ka. Kaya sabi sa Psalm 6 verse 2, prayer ni David, maawa ka sa akin, O Panginoon, sapagkat ako'y nanghihina. O Panginoon, pagalingin mo ko, sapagkat nanginginig ang aking mga buto. Yung po yung damdamin David na nakita ni Solomon. Na kapag masyadong malaki ang task ng kanyang ama na si David. Ganun ang prayer ni David with humility. Talaga naman. Kaya ganun din ang panalangin ni Solomon. Ako isang musmos. Hindi ibig sabihin wala talaga siyang kamalay-malay. Ang ibig sabihin niya, bata pa ako, wala akong karunungan na ganun, na kaya kong gampanan, pamalaan ang karyan. Alam niyo ba kung gaano kalaki, karami ang mga tao rito sa time ni David, ni Solomon, mga tao? Na siya lamang isang maghahari. Nasa mga 10 million. Palagi natin, 5 million. Magkaroon ka na ng trabahante mo, dalawa, nag-aaway pa. Pagalingan pa sila, hirap na. Mas maigi pa mag-alaga na sa palabaw, sunod-sunod na lang sa'yo yan. Kaysa sa dalawang tao na parehong marunong, ang hirap pangalagaan. Walang trabaho magagawa. Dahil mayroong kompetisyon. Isa magaling, isa walang alam. Kailangan natin kababa ang puso. Kailangan natin kababa ang puso. So nakita natin sino si Solomon na isang mapangarapin o mapanaginipin. Ganun siya, pero nagmamahal sa Diyos, loyal sa Diyos, sumasamba sa Diyos, at kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos. At tingnan natin ngayon, ikalawa, tingnan natin ang kanyang panaginip. Kanyang panaginip. Tingnan natin sa verse 3, ano nangyari sa kanyang panaginip? Natulog siya sa Gibeon. Gabi na, sinabi talaga yung gabi, hindi araw. Kasi yung araw, nanaginip lang ng gising yun. Pero ito, talagang nanaginip siya. Itong paraan ng Diyos na makipag-usap sa kanyang mga tao. Hindi pangarap lang, hindi parang nangangarap na siya. Kundi ito'y totoo. Nasabi nito sa verse 5, sa Gibeon ay nagpakita ang Panginoon kay Solomon sa panaginip sa gabi. Panaginip sa gabi. Take note doon. Ngayon, nung managinip, anong sabi ng Diyos? Sabi niya. At sinabi ng Diyos, hingin mo kung ano ang ibibigay ko. Now, emphasis, ako naglagay ng emphasis doon sa ko. Gawin natin capital, all capital, K-O. Ano ang ibibigay ko sa iyo? Now, unang-una, papansin natin dito, na hindi si Solomon ang humingi ng kailangan niya dahil alam niya ang kanyang problema sa pamamahala. Hindi. Kundi ang sabi niya, ako'y isang musmus. Kaya ang Diyos ang nag-alok. Ano ang kanyang kailangan? Hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. Ibig sabihin, kung ano yung magmumula sa Diyos na siyang ibibigay niya kay Solomon. Kadalasan sa ating prayer, Panginoon, bigyan mo ko ng ganito. Pagkalooban mo ko ng ganito. Sa ating puso, hindi tama. Hindi natin nakukuha kung ano yung kalooban ng Diyos na dapat ibigay sa atin. Kasi, pinangungunahan natin. Bagamat, may time talaga, kailangan natin gano'n manalangin. Kasi hindi natin kilala ang Diyos. Pero pinapakita rito ang isang napakagandang halimbawa na ang prayer natin, ang ating kahilingan ay dapat nagmumula sa gusto ng Diyos.
nagmumula sa kalooban ng Diyos. Diyos ang nag-alok. At si Solomon ay hindi nagpumilit. At ang alok dito ng Panginoon ay para sa atin din. Sabi ng Panginoon, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. Ito ba'y patuloy pa rin sa atin ngayon? Kaya, na-extend pa ba sa atin yung promise ng Panginoon na ito? Whatever we ask, we shall receive. Of course, Matthew 7:7 yun, di ba? Hindi na babago yun eh. Pero, sa konteksto, tingnan natin muna kung sino si Solomon. Umiibig sa Diyos. Loyal sa Panginoon. Sumasamba sa Diyos at walang pigil, walang kuripot sa kanyang puso, sa kanyang pagsamba. At higit sa lahat, kinikilala ni Solomon ng lahat na nangyari sa kanya kaysa nakarating sa kalagayan ng yun ay dahil sa biyaya ng Diyos. Now, yun ang puso ni Solomon eh. Kaya, tingnan nyo, ang sabi ng Panginoon, hingin mo kung anong nais mong ibibigay ko sa iyo. At yun pa rin ang pangako sa atin. Pero dapat, ganun din ang ating konteksto kung sino si Solomon. Kaya ang pangako sa atin ng Panginoong Hesus sa Matthew 7:7, yung ganito, humingi kayo, at kayo ay tatanggihan. Hindi. Ang sabi, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Pangako ng Diyos yan. Humanap kayo at kayo ay maliligaw. Hindi. Makakatagpo. Sigurado yan. Tumuktok kayo at kayo'y pagsasarahan. Pagbubuksan. Yaan ang prinsipyo din ng Panginoon. Again, John 15:7. Pangako pa rin ng Panginoong Hesus ito sa kanyang mga alagad, sa ating mga alagad. Ang sabi, kung kayo'y mananatili sa akin, yun na, kondisyon doon. Si Solomon nanatili sa Diyos because he loved God, he obeyed God, he worshiped God, and he acknowledges God. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Yan po yung pangako, hindi nagbabago. Isa pang pangako, 1 John 5, verse 14. Ang sabi rito ni John the Beloved sa mga Kristiyano sa kanyang panahon, ito ang ating kapanatagan sa Kanya. Panatag tayo sa Diyos. Na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, yun eh. Ayon sa Kanyang kalooban. Kaya sabi ng Diyos kay Solomon, hingin mo kung anong nais mo, ibibigay ko. Kaya ang emphasis ko noon ay sa ko. Ito yung sabi ng Panginoon. Anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. Kalooban ba ng Diyos na magbuntis ka? Gayong lalaki ka? Hindi. Kalooban ba ng Diyos na yumaman ka? Punong-puno ka na ng kasakiman? Mangarap ka gawin mo na lahat-lahat? Hindi tama ang puso natin. Yun ang sabi ng Panginoon. Yun din ang pangako ng Diyos kay Solomon, hindi yan nagbago sa atin. Pero, sino ba tayo? Sa harapan. Nakita natin dito na hindi tinanong ng Diyos kung ano ang gusto ni Solomon. Hindi sinabing, hilingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. Hindi sinabing, hilingin mo kung anong gusto mo. Nakita niyo? Pagkakaiba? Hindi sinabi ng Diyos, hilingin mo kung anong gusto mo. Kundi sinabi ng Diyos, hilingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. Malaki kong pagkakaiba yan. Kaya, tinanong siya ng Diyos kung ano, hindi kung anong gusto, kundi kung ano ang kailangan niyang matanggap mula sa Diyos. Kaya kung tayo'y humingi sa Diyos, ito ba'y dahil gusto natin o ito yung kailangan natin? Magkaiba yun. Yung gusto mo, talagang namamaga ang dibdib mo pag hindi mo nakuha yun. Pero yung kailangan mo, ay alam natin, hindi para sa yung
kapritsyo, kundi para sa iyong kabanalan, kung Kristiyano ka na, at kung hindi ka pa Kristiyano, para sa iyong kaligtasan. Yun ang need mo. That's your need. So ito inasahan ng Diyos na hingin ni Solomon yung kanyang kalooban. Hindi kung ano ang gusto niya. Dahil kung gusto niya, kayamanan dapat kinuha niya. O di kaya, malipol niya lahat ng kanyang kaaway. Pero hindi yan. Kaya ang turo din ng Panginoon sa atin, Luke 11:9. Lucas 11:9. Ano pong sabi? At sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakita, tukok kayo at kayo'y pagpupuksan. Naroon ang pangako ng Diyos. Then, Jeremiah 33:3. Alam niyo yun, diba? Okay. Ano sabi ron? Kung ang ating puso, tulad ng puso ni Solomon na nagbawal sa Diyos at loyal sa kalooban ng Diyos na sumunod, at sumasamba ng walang pagpitigil o hindi nagtitipid, at laging kinikilala, nagbibigay luwalhati sa pangalan ng Diyos, ang sabi sa Jeremiah 33:3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. Kalahin mo yun? Ang hinihingi mo lang, Lord, nais ko lang bigyan mo po ng kapiras ng tinapay. Gusto ko lang ibahagi ito sa aking kapitbahay. Kalahin mo? Isang truck ng tinapay pinadala sa iyo. Magugulat ka. Lord, isang tinapay lang. Ganun ang Panginoon kung tama ang puso mo. Higit pa sa kailangan. Higit pa sa kailangan. So, ano nangyari? Sumagot ang Diyos. Di ba? Sumagot ang Diyos sa kahilingan ni Solomon. Natignan natin ang sagot ng Diyos. Verses 7-9. Di ba? Ang ganda? Tignan yung Bible ninyo. Para sa ganun nakikita nyo na yan sinasabi ng Diyos. Verse 7-9. Sige nga, sinong masipag magbasa? Para hindi antukin. Sige. Verse 7-9. Ngayon, O Panginoon kong Diyos, iyong ginawang hari ang iyong lingkod na kahalili ni David na aking ama. Bagaman ako isang musmos lamang, hindi ko nalaman ang paglabas at pagpasok. At iyong lingkod ay nasa gitna ng iyong bayan na iyong pinili. Isang malaking bayan na hindi mabibilang o maturingan dahil sa karamihan. Bigyan mo ang iyong lingkod ng isang mapag-unawang isipan upang mapahalagahan ang iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama, sapagkat sino ang makakamahala dito sa iyong malaking bayan. Nakita niyo ang request dito ni Solomon. Dapat si Solomon sa kanyang sarili. Wala tayong makita na kanyang pansariling interest. Kundi ang kanyang interest ay para sa bayan ng Diyos. Para sa kalooban ng Diyos. Ang sabi niya, hindi ko nalalaman ang paglabas at pagpasok. Kailangan niya ang karunungan. Wisdom ang hiningi dito ni Solomon. Hindi wisdom para sa ulo, para maraming alam, kundi wisdom na umaabot sa pinakamalalim ng kanyang puso para lalong magpakumbaba. Gaya nga sinabi ko nga sa membership class, na kapag kayo ay natututo ng katotohanan, lalo sa kaligtasan, kung malalaman ninyo ang doktrina ng kaligtasan, bababa kayo at hindi kayo magiging mayabang.
Dahil ang karunungang totoo mula sa Diyos, nagpapababa ng tao. Ano bang pagmamayabang mo? Alam mo naman eh. Kung hindi mo alam, ipagmamayabang mo yung konti mong alam para sabihin ng mga tao, may alam ka. Pero totoo, wala ka. Kaya nga, little knowledge is dangerous. Dangerous. Ang hiningi rito ni Solomon ay hindi pang-ulo na karunungan. Kundi, ang sabi sa verse 8, at ang iyong lingkod ay nasa gitna ng iyong bayan na iyong pinili. Isang malaking bayan na hindi mabibilang o matuturingan dahil sa karamihan. Kaya sabi niya, bigyan mo ang iyong lingkod ng isang mapagtunawang isipan upang pamahalaan ang iyong bayan, upang ating makilala ang mabuti at ang masama. Sapagkat sino ang makakapamahala dito sa iyong malaking bayan? Ang hiningi ito ni Solomon, karunungan sa puso, hindi sa ulo para pang yabang. Discernment, upang makilala na alin bang mali at ano ba ang tama. Na halimbawa ng kanyang wisdom, di ba? Mayroong mag-ina na nag-away dahil meron silang parehong anak. No? Sabay silang nanganak sa isang kwarto lang. Paano nangyari yun? Alam natin paano anak. Ngayon, pareho silang may baby. Magkatabi lang sila. Paribasa, pagod siguro yung mag-ina sa kanyang panganganak sa magdamag. Tapos grabe ang tulog. Naghilik. Yung isang ina, malikot, nadaganan yung bata. Patay. Nagising siya. Matay ng anak ko. Nakita niya yung kabila niya na anak, kinuha niya, pinagpalit niya. Pinagpalit. Nung magising ngayon, yung nanay na tulog pa, sabi niya, patay ang bata. Hindi po anak ko. Yan ang anak ko. Akin to. Sabi niya sa akin to. Yan ang anak ko, patay. Hindi akin yan. Hanggang sa dumating sila sa hukuman. Hindi ma-resolve ng mga tao. Dumating si Haring Solomon na mayroon ng karunungan. Sino ang totoong nanay ng batang ito na buhay? Sabi ng dalawa, ako po! Ako! Okay. Kumuha kayo ng itak. Gulat yung dalawa. Lahat ng itak, itak. Yan pang solusyon. Binigay kay Solomon. Ilagay yung bata dyan sa harapan. Aking puputulin para walang away, isa sa iyo, isa sa kanya. Ano nangyari? Lumabas ang katotohanan niya. Dahil yung totoong nanay, nagmakawa siya, wag kong patayin ng bata. Ibigay niyo lang po sa kanya. Sabi ni Solomon, yan ang totoong nanay nito. May pagmamalasakit. Ikulong yung babae niya. That's wisdom. Isa lang yun sa halimbawang pinakita rito na si Solomon, alam niya ang tama at mabuti. Matalas ang kanyang discernment kung alin yung nararaman. Kaya nga, yan din ang utos sa atin. Kapag kulang tayo sa karunungan, ask God. James 1:5. Ang sabi sa James chapter 1 verse 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at yun ay ibibigay sa Kanya. Anong context sa paghingi? Anong context? Dapat nagmamahal sa Diyos. Dapat loyal sa Diyos. Dapat sumasamba sa Diyos ng todo. At dapat kinikilala ang Diyos sa lahat ng bagay. At hindi kayo mabibigyo. Hindi kayo mabibigyo. Kaya ang sabi ni James sa chapter 4 verse 3, mayroong nag-aaway. Dahil sa kanilang panalangin, isa hindi sinagot, yung isa sinagot pero alanganin. Kaya ang sabi ni James sa chapter 4 verse 3, kayo'y humihingi at hindi tumatanggap sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan upang gugulin ninyo ito sa inyong mga kalayuan. See? Alam nyo, simula po nung ako'y grade 5, nangarap, humingi na ako sa Diyos, Lord, payamanin mo ako, Panginoon. Hanggang ngayon, mamamatay na lang ako, 65, hindi pa yung payaman. Alam ng Diyos ang puso ko eh. Hindi ako mapagkatiwalaan sa yaman. So, pinagkaloob ng Diyos. Sinagot ng Diyos yung kailangan ni
Solomon. Basahin natin, paano pinagkaloob. At mayroon pang bonus. Tingnan nyo, sabi. Verse 10 hanggang 14. Ako na lang pumagabasa. At dahil na hiningi ni Solomon na gusto niya magkaroon ng knowledge or discernment, karunungan, what is wrong and what is right. Ang sabi sa verse 10, ikinalugod ng Panginoon na ito ang hiningi ni Solomon. Talagang natuwa ng Diyos dahil totoo pala yung kanyang pagmamahal sa akin. Totoo pala yung kanyang loyalty sa akin. Totoo pala yung pagsamba niya sa akin. Hindi pakitang tao siya nagbibigay ng marami. Hindi siya nagpapakitang tao para sabihin gumaso siya ng ganitong malaki. Totoo pala. Kinikilala niya ako. Kaya sabi ito, ikinalagod ng Panginoon ang pinili ni Solomon. Kaya verse 11, ang sabi rito ng Diyos, sapagkat iyong hiningi ang bagay na ito at hindi mo hiningi para sa iyo ang mahabang buhay o hiningi mo man para sa iyo ang makayamanan o hiningi mo man ang buhay ng iyong mga kaaway, kundi ang hiningi mo para sa iyo'y karunungan upang kumilala ng matuwid. Narito sa verse 12, aking ginagawa ngayon ayon sa iyong salita. Narito, binibigyan kita ng isang pantas at matalinong pag-iisip na ano ba't walang naging gaya mo na una sa iyo o may babangon mang sino mang tulad mo pagkamatay mo. At sabi sa verse 13, binibigay ko rin sa iyo ang hindi mo hiningi. Bakit? Malinis ang puso ni Solomon. Naive. Talagang napakalinis. Ang kayamanan at ang karangalan, ano pa't walang magiging gaya mo sa mga hari sa lahat ng iyong mga araw. Napakasarap po mga kapatid, biyahe nito. Kahilingan na ayon sa kailangan. Ano yung kailangan yun? Kalooban ng Diyos. Hindi ayon sa gusto. Kalooban ng laman. Kundi ang kahilingan ni Solomon, ayon sa kalooban ng Diyos, kanya itong kinalugod. Sabi ng Diyos, at ikinalugod ng Diyos na yon ang pinili ni Solomon. So, kahilingan hindi makasarili ay kinalugod ng Diyos. Nakulang naman natin kung ano na sa isipin. Minsan, para tayong si Ananias and Sapphira eh. Kung dahil magbibigay tayo sa Panginoon ito. Pero at the same time, bisaya pa, mut-mut atong huna-huna ng banda di man matag. Ako rin may pasagdan. Kaya sabi ng Panginoon, dahil inuna mo ang kariyan ng Diyos, inuna mo yan, at hindi mo pinangat, yung para makilala ka at mabantog ka, ito dagdag ko sa iyo. Itong dagdag ko sa iyo. Wow! Saan natin makikita ito na pangako ng Diyos? Sa atin, Panginoong Jesucristo. Na kung ating hahanapin ang kanyang kariyan at ang kanyang katwiran, may pangako ang Diyos. Akong bahala magdaragdag sa iyong pangangailangan. Saan yun? Matthew 6:33. The best example ay ang prayer ni Solomon. Si Solomon ang puso niya sa Diyos. Ang loyalty niya sa kalooban ng Diyos. Ang pagsamba niya todo sa Diyos. Ang pagkilala niya, papuri niya, laging ang Diyos. Kaya kinalugod ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At ang sabi ng Panginoon, dagdag, and I will add this to you. Lahat ng nawa po, makita natin anong wish ninyo. Yung bang ibibigay ng Diyos sa iyo o yung gusto mong ibigay ng Diyos sa iyo? So, may natin at mayroong 4 na talata na dapat natin bigyan ng pansin sa ating pagtatapos, mga kapatid. 1 John chapter 5, verse 14. Kung tayo ay humihiling sa Diyos, dahil ang puso natin tulad kay Solomon, ang ating loyalty
ang ating pagsamba at ang ating pag-acknowledge sa Diyos. Ang sabi sa 1 John 5:14, sabi ni John the Beloved sa mga Kristiyana, ito ang ating kapanatagan sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. Promise ko yan ng Panginoon. Pinapakinggan ng Panginoon ang kaibigan. Kaya mayroon tayong kapanatagan whenever we pray. Kapag tayo nasa kagipitan, Lord, tulungan niyo ako. Alam natin, mayroon ng tulong ng Diyos, dapat kilala ka ng Panginoon. Kinalulugod ng Panginoon ang iyong pagpili sa Kanyang tumawag sa iyong kagipitan. Then ikalawa, 1 John 3:22. Ang kailangan talaga natin sa ating paghingi, dapat gumawa rin tayo ng kalugod-lugod. Maging tapat tayo, magpagkatiwalaan tayo sa maliit, magpagkatiwalaan tayo sa malaki. Kalugod-lugod na gawa ang higi ng Diyos. 1 John 3:22, ang sabi, at anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay ng kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Ano bang ginagawa natin na pinapakita natin sa tao na tama ang ating ginagawa, sinasabi natin sa tao, tamang ginagawa, pero sa kaloob-looban, hindi tama ang ating ginagawa, hindi tayo kinalulugdan ng Diyos. Iba yung sinasabi natin kaysa ginagawa eh. Pwede natin sabihin ng magandang bagay sa bibig natin, pero hindi natin sinasabi kung ano talagang ilihim ng ginagawa natin. Sa lihim ng tinitig ng Diyos. Then, sa John 16:24, dapat ang paghingi natin ay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Now, anong context mo? Na ikaw ay isang mananampalataya kay Jesus, tinanggap mo ang katubusan ni Jesus, tinanggap mo ang kanyang dugo bilang paglilinis na yung kasalanan, ikaw ay bagong tao. Kaya ang sabi nito ng Panginoon, John 16:24, hanggang ngayon wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Dahil hindi hanggang ngayon, hindi pa kayo sumasampalataya sa akin. Hanggang ngayon, nagtitiwala pa rin kayo sa inyong sarili, sa inyong sariling paniniwala, hindi sa akin. Kayo'y humingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Dapat. Then lastly, John 15:7. Kailangan tayong buhay natin sa lahat ng sandali. Nandun tayo sa buhay na kinalugdan ng Diyos. Nasa kaluguran tayo palagi sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon dito, John 15:7, kung kayo'y mananatili sa akin, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo. Kita nyo? Magkaisa na yun. Ang manatili kay Jesus ay nanatili sa kanyang salita. Nakikinig, pinag-aaralan, ang isinasagawa. Hindi pampalaki ng ulo. Hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ito'y gagawin para sa inyo. Gagawin. Kaya sabi nga ng Panginoon kay Solomon, at ngayon, ginagawa ko ayon sa iyo kahilingan. Ang Diyos ang gumagawa talaga ng kasagutan. Nais ba natin yun? Dahil ngayon ay birthday ko, yun ang wish ko. Sana matuto tayong manalangin ng tama, humingi ng tama. Mangyayari lamang yun kung ang puso natin ay sa Diyos, loyalty natin sa Diyos, pagsamba natin ay talagang buong-buo sa Diyos, at pinupuri natin ang Diyos sa araw-araw sa lahat ng kanyang ginagawa. Siya ay sasagot at mayroon pang dagdag. Naniwala ba kayo? Gawin natin ito. Tayo manalangin. Panginoon,